Nagsimula yung problema namin nung nag-file ng impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara. Tapos na ang eleksyon. Talo ang mga pambato ng administrasyon. Kaya ngayon, nagsisisihan kung sinong may kasalanan sa bigong kampanya ng alyansa. May nagsasabi hindi raw pinagana ang makinarya ng administrasyon. Pero ang campaign manager ng alyansa sinisisi ang isang bagay, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Idiniin ni Navotas Representative Toby Tiangco, pinipigilan niya noon pa man ang pagsusulong ng impeachment. Tiyak kasi siyang makakaapekto ito sa kampanya ng mga senador ng administrasyon. Kaya ang dating siyam na malakas na pambato ng administrasyon sa Mindanao bumaba sa 4 pagkatapos maisampa ang impeachment. Mas bumaba pa ito pagkatapos ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagkukulong sa kanya sa The Hague, Netherlands. Bakit nga ba itinuloy pa ang impeachment kahit ayaw na ito ng Pangulo? Sagot ni Tiangco, hinala lang niya noong una pero ngayon tiyak na niya ang dahilan. Naipasa ang impeachment dahil tinapatan ito ng budget. Ang conditional release ng mga pondo inilalakad ng mga kongresista para sa kani-kanilang proyekto. Lumalabas na hostage ng mga nagsusulong ng impeachment si Pangulong Marcos para ilabas ang kanilang mga pondo. Pero hanggang ngayon, sa kabila ng pressure, hindi niya inire-release ang pondo na aabot pa sa 70 bilyong piso. Tila nangyayari, ang noon pa ay ibinababala na ng programang ito. Ang patuloy na pagkakawatak-watak kahit na ng magkakaalyado at pagkaabala sa mga bagay na walang halaga at maitutulong sa mga problema ng bansa. Kaya balik na naman sa tanong, ano ang gagawing solusyon upang umangat ang kalagayan ng mga Pilipino ngayon? Naiwanan na tayo ng maraming mga bansa sa Southeast Asia dahil sa walang tigil na awayan at walang malinaw na plano. Hindi pa rin malinaw kung paano gagastusin ang 2025 national budget at napakaraming kwestiyon ang naiwan dito. Sa darating na Hulyo, sila pa rin ba ang gagawa ng 2026 national budget? Ako po si Wen de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.